Good day everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po, panibagong tournament na tayo. Ito na ang Norway Chess. So, lahat ng top Super GMs kasali po dito, including Wesley So. So, ipapakita ko lang yung results ng round 1 kasi medyo kakaiba yung scoring system nitong Norway Chess. So, dito sa Norway Chess, kung makikita nyo po, merong 3, merong 1.5, merong 1, and merong 0. So kapag nanalo ka po sa classical portion ng laro, makukuha mo is 3 points kagaya ng nakuha ni Alireza Firouzja versus Magnus Carlsen. Tapos, kapag tabla ka sa classical portion, 1.5 kapag naipanalo mo yung Armageddon. So, ito pong si Prague, tinalo niya si Wesley sa Armageddon nung round 1. Although tabla po sila sa classical portion, kaya 1.5 is to 1 point. Ganon din si Gukesh, tabla siya kay Vincent Keimer, pero panalo siya sa Armageddon. So dito po, punta tayo sa game natin for today. Ito ang laban ni Super GM Wesley So versus Gukesh sa Armageddon portion. So sa classical portion, tabla po sila. So ang pinaglalabanan nila dito is yung half a point na ibibigay ng Armageddon. So punta tayo sa ating laro. White po si Wesley. Ito po nag-start with E4. Ayan. So E5, Knight C3, Knight F6, and then G3. Ayan. So fianchetto variation ng parang Roy Lopez fianchetto ito. No? So Bishop C5, Bishop G2, castling, Knight GE2. And ngayon, strike agad the center si Gukesh with C6, castling, and then D5. So nakuha mo man ang center, ang drawback po niyan is magkakaroon ka ng isolated pawn. So kain, and then D4. So nagkainan ulit, Bishop G4, and then dito medyo kakaiba ang binitawan ni Wesley with Knight DE2. So kung ibabalik po natin ang main line dito sa variation na ito is Queen D3. And then yan po, usually alam yan ng mga Super GMs yung main line. So ang mangyayari, kakain, and then Knight C6, tapos magdi-D4. So ito may ipitan po itong Knight. And ang gagawin is H3 and Bishop E6. So ipit ang Knight, although Bishop pair ang hawak ni Wesley. Umiwas po si Wesley dito sa main line ng ating opening. So ibalik natin, siya ay nag-Knight DE2. And ito kaagad ay critical position na pala. No? Ang ginawa kasi ni Gukesh is yung normal developing move with Knight C6. So ito, error na po. Ito, kailangan Queen move. Queen C8 or Queen D7. So halimbawa, Queen C8, iiwas kasi yan sa mga pin na ideas and gusto mo depensado yung B7 na pawn. Ayan, so pakita natin, halimbawa mag-pin ka with Bishop G5, merong D4 idea. Of course, hindi mo pwedeng kainin kasi nakapin po yan. So pag kinain ito, blunder na po, kakainin yung knight, and pagbalik merong rook D8, and then halimbawa mag-queen E1 ka, merong rook E8, of course pin. Kapag naman nag-bishop D2, merong Knight C6. So ito pong double pin, napakalakas. Kasi hindi ka makaiwas ng queen, palaging merong rook E8, pin ulit. Ayan. So ibalik natin, critical position na pala ito. Pagka Knight C6, tumagilid ka agad si Gukesh ng napakabilis. So H3, Bishop F5, and ayun, tinamaan ng pin, Bishop G5. Siguro ito planado ni Gukesh, no? Pagka Bishop E7, ibibigay niya yung pawn. So kumain, capture, babawi dito sa B2, kakain, rook B1, Bishop E5, and then rook B7. Yan po lahat yan, planado siguro ni Gukesh yan. Kasi merong Queen C8 doon sa dulo, fork. So mababawi rin yung pawn. Ang kaso mo, tinamaan siya ng rook B5. Napakalakas. Ngayon, ang rook B5 na yan, ini-stop po yung Bishop H3 idea ni Gukesh. Kasi pag kumain, kain, rook C5, tatamaan ng knight. Pag iniwas ang knight, merong check,
huli ang bishop, one piece down ang ending. Kapag naman dinipensahan, ganun din. Palaging kakainin and fork, one piece down. Kapag queen ang dumipensa, ganun din po ang ending. Palaging may fork sa dulo. So, hindi po pwedeng bawiin yung pawn sa h3. So, anong nangyari dito, parang nag-abort mission si Gukesh. Bishop d7, rook c5, queen e8, and rook e1. So, tinamaan na naman ng pin. Puro pin na po ang inabot ni Gukesh dito. Nag-rook d8, and ito na naman isa ulit critical position. Kung makikita nyo yung engine evaluation, talagang napakalaki na. Nag-F4 kasi si Wesley. So, yan po ay blunder. Binigyan ng question mark. No? Ang tira dapat is knight F4. Ang idea lang is pin yung bishop and hindi na po makagalaw ang itim. Halimbawa, igalaw natin ang bishop, palaging merong kain, sabay check, no? So, hindi makagalaw ang bishop. Itong bishop, hindi rin makagalaw. Itong queen, hindi makagalaw. Pag ginalaw naman ang knight, halimbawa mag-knight b8, merong knight c7, ito naman ang tatamaan. So, ayan po, parang sugswang na, ang laki na po ng lamang ng white. Kaso, ang ginawa is F4. Mali na po yung idea ni Wesley pagka Bishop D6. Ang only chance para lumamang po, napakahirap hanapin, is kainin. So, pagkakain, sabay Knight D4 daw. Ayan. Queen D7. Knight takes C6. Ito po ay engine variation lamang, no? Bishop C5 check. Of course, hindi pwedeng kainin kasi merong discovered attack. Mababaksak ang queen. So, Bishop C5 check lang. Knight D4, Queen A4, C3, and then Queen takes A2. So, dito lamang pa rin daw ang white. Kaso mahirap na po ito makita kasi nakapin yung mga pyesa mo. Parang ayaw mo yung mangyari kapag sa tao titingnan, no? So, ibalik natin. Kaya ang ginawa ni Wesley is Knight F6. So, chumek muna. Blunder. So, kinain. Queen takes D6. Queen E3 check. And King H2. So, dito mapapansin nyo po na wala na po lahat ng lamang ni Wesley. Kung ititira ni Gukesh ang tamang moves, no? With Rook Fe8. Yan. Develop lang ng Rook. Lamang na po ang itim kasi ang lakas po ng pin dito sa Knight and Rook. Parang 2 pieces down ka. And take note, hindi mo pwedeng kainin yan kasi palaging merong capture and then fork. Ayan. So, machi-check, babaksak ang rook. Ang kaso ang nangyari is bishop takes h3. Blunder. Siguro, ang expected ni Gukesh, kainin with the bishop para meron siyang fork ideas. Ay, hindi naman pwedeng kainin kasi baksak po ang queen. So, hindi ko po alam kung ano ang idea ni Gukesh dito. Kang ginawa ni Wesley, kinain lang yung knight. Ayan. So, wala namang fork. So, pagkakain ng bishop, G2, king takes G2, nag-rook D2, pinin ng knight. So, dinipensahan lang po ni Wesley. And then, pagka rook E8, rook C3, dito po, resign na si Gukesh. So, grabe yung blunder na nangyari. 3 moves lang ang ginawa ni Wesley na pa-resign. Actually, 4 moves. No? Pagka Bishop H3, kinain lang yung knight. And then, after a couple of moves, resign. So, napapansin ko talaga kay Gukesh, talaga matakaw po siya sa blunder. Ayan. So, napanalo ni Wesley ang Armageddon game niya ngayon. Kaya siya po ay tied for second place. Wow. Ayan. With 2.5 points. So, ang nangyari sa kanya, isang tabla na natalo yung Armageddon and then isang panalo na panalo yung Armageddon. Kaya 2.5. So, si Firouzja, yung pilay po, no, last tournament with 2 classical wins with 6 points. So, currently, leading si Firouzja. And ngayon, makikita natin ang kulelat si Magnus Carlsen. Maganda rin yung game niya. Sinubaybayan ko kagabi. Hindi na convert yung classical pero nanalo siya sa Armageddon today.
So yan po ang ating game for today. Hopefully na-enjoy nyo po yan. Kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to my YouTube channel.